Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami na naman pong nagkakaproblema sa kanilang mga automatic transmission. Sa araw-araw po, halos 10 or mahigit pa ang sinasagot kong mga tawag at lahat po sila ay may mga problema sa kanilang mga automatic transmission. Merong nawawala yung reverse, matagal mag-engage yung reverse, delayed yung engagement ng drive, yung pag nilagay mo sa drive, ayaw kagad umabante. At kung umabante man, halos hindi makatakbo ng mabilis. Hanggang 30, 40, 50 lang. Yun na yung pinaka-top speed nila. Meron naman po talaga, wala na talagang abante. At meron naman, amoy sunog yung kanilang naamoy kapag ka dinadrive nila yung kanilang mga automatic transmission. Meron din na hindi nag-i-engage yung ibang mga gears. Tulad nung Starex na ginagawa namin dito. Sa loob ng ilang taon ginamit niya yung kanyang Starex hanggang segunda lang yung tinatakbo. Kaya nasunog yung transmission, pati ngayon yung kanyang makina nag-blow by dahil sa hirap, sa tindi, nung parusa na inabot niya. Biruin mo, gamitin mo ng 2 taon, hanggang segunda ka lang tumatakbo, nadadala mo pa ng Bicol. Yun ang matindi, galit na galit yung makina. Ngayon mga kapatid, babanggitin ko lamang po sa inyo yung ilang mga dahilan kung bakit nagkakaganito yung mga automatic transmission na yan. Hindi ko po sinasabing mahina ang pyesa nila, hindi ko po sinasabing walang kwenta yung modelo ng sasakyan, or wala tayong paninirang gagawin. Pero meron kasi tayong habit na nagagawa, kaya ngayon nagkakaproblema itong mga automatic transmission. Bagamat may mga nambabas sa akin tungkol dito, malaking tulong po itong ipapaliwanag ko sa inyo para makatulong na mapahaba nyo man lang ng konti yung buhay ng inyong mga automatic transmission. Yung mga modelong transmission na ginagawa namin, ang tinakbo lang 35,000, 40,000, 60,000. Itong mga Ford na to, ayan, nagpalit na kagad kami ng lead frame. Ito yung pinaka-electronics siya, doon sa loob mismo ng valve body. Nasisira kagad yung mga transmission na to. Ano kaya ang dahilan? Babasa muna ako mga kapatid ng comment. Ito po yung isang comment nila. Ang sabi po ni Nod72 Lau, FR10H, ito po ang sabi niya. Grabe ang traffic sa Manila. Mas maraming hinto, nakababad sa drive ang ship. Usad pagong, kaya hindi gaano nagsisirculate ang transmission fluid sa transmission gearbox. Kaya kung maaari, long drive, minsan para kondisyon ang shifting ng transmission. Mga kapatid, may mali po siya rito. Hindi po ibig sabihin, kapag nakababad ka sa drive, ay hindi magsisirculate ang inyong automatic transmission fluid. Mali po yun. Kasi po mga kapatid, kapag in-start mo na ang makina mo at umikot na yung makina, iikot din ang torque converter at yung torque converter po, nakaangkla yon doon sa pump na nandoon sa transmission. Yung pump po na yon ay high pressure pump. At pag ikot ng torque converter, magsisimula ng mag-pump ngayon yung bomba na yon at hihigupin niya na yung ATF doon sa oil pan, dadaan doon sa oil filter, doon sa transmission filter, at i-distribute niya, isi-circulate niya yung ATF na yan hanggang sa makapunta rin doon sa oil cooler at babalik po doon po sa oil pan. Ganun po ang trabaho ng high pressure pump na yun. Kaya nga po mga kapatid, kahit naka-drive ka, kahit naka-neutral ka, kahit naka-park ka, kapag po in-start mo na ang engine, magsisimula nang magtrabaho yung pump na yan. At hindi po yan ordinaryong pump. Doon pa lang sa idle mo, sa minor mo, doon sa RPM, malakas na po yung pressure na ibinubuga ng pump na to. Kaya nga po, kahit ikaw ay naka-drive, ay parang nararamdaman mo na gustong umabante ng iyong sasakyan. Dahil nga po, gumagana na rin yung torque converter at kaya niya nang paikutin yung transmission. Kaya nga po, kapag gumana na yung pump na yan, iyan po ay parang puso ng tao. Kasi siya mismo yung hihigop doon sa fluid, doon sa oil pan, parang puso. Siya ngayon ang magbobomba ng dugo sa ating mga ugat at pupunta na yan doon sa valve body, pupunta na yan doon sa mga solenoids, pupunta sa oil cooler, pupunta doon sa kung saan man siya i-distribute ng oil pump doon sa loob ng iyong automatic transmission. Kaya po, kapag yung pump ay nasira, siyempre, kapag yung, ang puso natin ay huminto na, okay, deads po yan. Ganon din ang transmission, deads po yan. Ito mga kapatid, ipapakita ko sa inyo. Kapag po gumana na yung oil pump at gumagana na rin yung torque converter natin, isipin nyo po, ito po yung ating torque converter. Ito ngayon yung nakakabit sa makina at ito ngayon yung nakakabit dito sa transmission. Pansinin nyo, bakante yung gitna. Ngayon, may fluid dyan. Sa loob ng torque converter, palibasa yun ay selyado, may fluid po dyan. Yung ATF yun.
Pag in-start mo ngayon, ang makina mo, ito na, umaandar na yung ating makina. No? Kita ba? Kita ba? Okay. Ayan. Umaandar na po. Papatayin ko ulit. Ayan. Umaandar po ang ating makina. Ngayon, palibasa ito ay DC motor, kaya ayaw niya kagad umikot. Paikutin ko lang. Ayan, umiikot na po itong kabila. Umaasa po siya ngayon dito sa ikot nitong makina. Ngayon, ito po yung nandoon sa ating transmission. Yung nandoon sa input shop. Ito po yung trabaho ng ating automatic transmission kapag naka-neutral. So lahat ngayon ng piyesang nakakabit dito sa transmission, umiikot din yan. Umiikot yung forward clutch, umiikot yung reverse clutch, wala nga lang engagement. Umiikot yung clutch 1, umiikot yung clutch 2. Pati yung mga planetary gears na hindi naka-engage ay umiikot po yan. So ganyan po ang nangyayari. Kung nararamdaman nyo po na kapag kayo ay nakadrive at gustong umabante ng inyong sasakyan, yun po ay dahil sa umiikot itong impeller doon sa loob ng ating torque converter. Ngayon, ito yung naka-drive mode kasi umiikot ngayon itong turbine. So pag ako ay namreno, mga kapatid, ayan ang mangyayari. Nakapreno ako. Nakahinto ngayon itong portion nung turbine at nakahinto yung transmission, nakahinto yung propeller, nakahinto yung mga gulong. So ngayon, nararamdaman mo parang gustong umabante kasi nga itong ating makina ay umiikot. Yung cyclone effect ng fluid, yung fluid coupling, alam na mga engineers to, yung fluid coupling na yon, palibasa ito ay selyado, so mayroong compression dyan na gusto niyang paikutin. Ito ngayon turbine. Ayan, paikutin ko ngayon. Oh. Yan ngayon yung nararamdaman nyo na parang gusto niyang paikutin. At kapag umikot na to at nakadrive ka, abante ka na ngayon. Ngayon, once na mamreno ka, hihinto siya. Pansinin nyo po yan. Hindi katulad sa mga manual transmission na talagang nakaipit yung lining dito. Ito yung flywheel, ito yung pressure plate, nakaipit. Nangyayari lang na umabante ka kapag ka ikinambyo mo sa primera at binitawan mo yung clutch, ikot ngayon lahat yan. Pero sa automatic transmission, mga kapatid, ito, paiikutin siya ngayon nitong makina. Dito nakakabit yung torque converter, nakaikot dito ngayon yung impeller, paiikutin niya ngayon itong kabila. Pero pag pinigil ko, namreno ako, ay hindi na po yan iikot. So, ibig sabihin, kapag ito ay hindi na umiikot, lahat ng pyesa dito sa loob ng iyong automatic transmission, nakahinto. Ang tanong ko sa inyo, alin ang mas mabilis masira? Yung umiikot o yung hindi umiikot? Yung nakapreno ka sa traffic at nakadrive ka or naka-neutral ka? Kasi kahit mamreno ka, kung naka-neutral ka, iikot lang po ng ikot yan. At lahat ng nakakabit dito ay umiikot yan. Ito ngayon ang isang malaking problema. Paano hindi mo alam na yung fluid mo ay sira na, yung fluid mo magaspang na, yung fluid mo sunog na, yung fluid mo may varnish na ang trabaho nun kapag nagkikiskisa na yung mga linings mo, dahil nga naka-neutral, pinagagana mo, hindi na pala maganda, yung magpapadulas doon sa mga lining, masisira talaga ang automatic transmission mo. Masisira yung mga linings niyan. Kasi nagbabalat kayo, yung ATF mo, na siya ay maganda pang langis, maganda pa siyang fluid. Pero ang hindi nyo alam, palibasa, wala ng dipstick, yung karamihan ng mga automatic transmission ngayon, ang hindi mo alam, yung palang fluid mo ay nagbabalat kayo na lang, hindi na pala siya magaling na fluid. Kaya ngayon, magugulat na lang kayo, delayed na yung shifting, sunog na yung inyong automatic transmission, nagiinit na, tandaan nyo, kapag ang fluid nyo, hindi na magandang fluid, mas mabilis na mag-init yan. So, kapag mabilis mag-init, masisira na yung lead frame mo, kasi electronic to, at mamaya may ipapakita ako sa inyo na automatic na valve body ng automatic transmission, 120,000 po ang halaga. Nasisira po yan, kabago-bago nung sasakyan na to. Modelo po ito, modelo to. Ilan lang ang tinakbo? 30,000 lang. Nasira kagad yung 120,000 na valve body. So mga kapatid, ito ang nangyayari. Kapag po nakadrive ka na, tumatakbo ka na ng mabilis, ayan po yan. Wala po silang physical contact. Ngayon kung nakakambyo ka dyan ng primera, segunda, tersera, dahil automatic, ganyan po kabilis ang takbo niyan. Pero once napahinto ka na, namreno ka, syempre, babagal lang takbo ng ano mo,
ng makina mo, ipepreno mo to, kahit ipreno mo ng bigla yan eh. Walang masyadong puwersa kasi nga ito ay fluid lang ang nasa pagitan yan. Yung cyclone effect. Yung converter, meron doon, torque converter. Yung torque, puwersa, lakas, ikino-convert pa sa loob ng torque converter. Kaya po, napapabilis niya ang ikot nito at napapalakas niya. Wala po silang physical contact. Magkaiba po ang automatic transmission sa manual transmission. Ngayon, eto pa po. Paliwanag ko pa po sa inyo mga kapatid. Ano pa talaga yung nakakasira sa automatic transmission? Ito, papatayin ko na muna to ha. Alisin muna natin dyan. Okay. Ito, matagal ng argumento to. Doon sa mga nakaraang vlogs ko, 2 years ago, ang sabi nila, mali ka, bakit pa ilalagay ang neutral kung hindi naman gagamitin? Marunong ka pa sa gumawa ng automatic transmission. Hindi naman ako nagagalit kasi nga, hindi naman nila naiintindihan. Kung maiintindihan lang naman nila kung ano talaga ang operation ng automatic transmission, siyempre, hindi nila po ako sasabihan ng ganon. Hindi po bawal mag-neutral. Mayroon talagang kaukulang gamit ang neutral. Pero mga kapatid, kapag ang neutral o ang park ay lagi mong binababaran yan na ginagawa mong pahingahan ng sasakyan mo, o kaya naman kahit sandaling panahon lang sa traffic, ay lagi mong inilalagay sa neutral, tapos ilalagay mo sa drive. Neutral, drive, neutral, drive. Ikaw po ngayon ang sumisira ng iyong automatic transmission. Pero hindi ko sinasabing bawal mag-neutral. Kasi sasakyan mo yan eh. Kung masisira naman yan, wala naman akong magagawa. Ikaw pa rin naman ang mananagot dyan. Yun nga lang, darating ang panahon. Tatawag ka sa mga technician na katulad po namin. Ito, ano yung mga unang nasisira? Kapag ka ginawa mong habit, ang drive, neutral, drive. Ito po, ginagastado mo yung cambio. Ito, tulad na lang nito, itong inhibitor na to, inhibitor switch. Ito po ay nakakabit sa transmission na kapag ka po nag-neutral drive ka, ito po ay umiikot itong inhibitor na to. Ayan, switch po ito. Kapag inilagay mo sa park, inilagay mo sa reverse, inilagay mo sa drive, sumasabay po ito. Umiikot-ikot din po itong switch na to. Ayan. At ang trabaho po ng switch na ito, ay utusan din niya yung computer kung nasaan na yung position ng lever. Halimbawa, nilagay mo sa reverse, uutusan din niya, mayroon siyang connection dito, papunta sa TCM. O ito, TCM naman to. Mga sira po ito ha. O, ito ngayon, kapag ka drive, neutral, maya't maya, itong inhibitor switch mo na to, pihit ka ng pihit, nagagastado yung contact sa loob. Masisira din yun. At kapag kaya ay naglo-lose contact, papunta yan sa computer, papunta yan sa TCM, may masisira din doon. Kaya nga, may mga sasakyan na bakit wala ng ilaw doon sa kanyang gauge? Kasi nasira na yung inhibitor switch. Ang problema, sa mga modelong sasakyan ngayon, kapag nasira yung inhibitor switch, hindi na rin gumagana. Hindi na rin kumakambyo, hindi na rin umaabante. So isa po yan sa pwedeng masira. Doon sa attitude mo na kapag hinto ka sa traffic, ilalagay mo sa neutral. Aabante ngayon, 1 minuto lang yung traffic, aabante, ilalagay mo sa drive. Doon pa lang, may mga nagloloko na doon. Iisa-isahin po natin yan. Ngayon, eto pa po mga kapatid. Yung mga Vios, yung mga Montero, Fortuner, kadalasan, pati yung mga crosswind na automatic, kadalasan nasisira yung bushing doon sa kable, doon sa mekanismo na galing doon sa lever. Ito yung lever, galing doon sa lever dito, may kable yun na humihila ngayon dito sa nakakabit sa inhibitor switch, papunta doon sa transmission. Nasisira yung bushing noon. Minsan natatanggal yon. At kapag natanggal yon, inilagay niya sa park, natanggal, siyempre papatayin niya na ngayon yung makina. Hindi niya ngayon mabunot yung susi. Bakit hindi niya mabunot yung susi? Yung pala, naiwan pa sa drive. Kasi nasira ngayon yung kable na nakakabit doon sa lever. Hindi na nga niya yon maibalik doon sa park. Kaya hindi niya ngayon mabunot yung susi. Pero sabi niya, hindi na rin doon niya ma-start. Hindi niya talaga ma-start yon kasi nga nasa drive. Kasi ang automatic transmission, dapat mailagay mo muna yan sa park or mailagay mo muna yan sa neutral bago mo ma-start. So, hindi na ngayon yan mapagana yung kanyang sasakyan. Yung pala, nabunot lang yung bushing, yung kable doon sa bushing na kinakabitan po doon sa transmission. Kadalasan nangyayari yan sa mga Toyota, saka sa mga Mitsubishi Montero. Bakit? Drive, neutral. Malakas makasira po yan, mga kapatid. Palalim ng palalim yung pag-uusapan natin. Yung mga valve body po na yan. Kapag po inugali mo yung drive, neutral, drive, halos lahat po ng mga automatic transmission, meron niyang high pressure regulator na solenoid. Dahil nga po sa high pressure, yung bomba ng pump,
hindi naman pwedeng yung buong pressure na yon, yung lakas ng pressure na yon, ay papapasukin mo sa valve body. So ngayon, may regulator yan na solenoid. Mahal nga po ito sa mga Toyota. Ngayon, halos lahat ay meron yan. Kapag maya't maya ay nag-drive, neutral ka, yung solenoid na yan, on, off, yun po ay mechanical. Yun po ay mayroong electromagnetic reaction doon sa solenoid na naglalabas-masok po yung solenoid para on-off niya. Yun po kasi parang gate valve na dadaanan ngayon ng ATF. Pag yun ay bumukas, dadaan ngayon yung malakas na pressure ng ATF, pupunta sa valve body at pupunta doon sa mga clutch pack para ngayon i-engage niya yung mga linings. Kasi po, pag naka-neutral nga po kayo, walang engagement. Ikot ng ikot yung lining pero nakahinto yung brake plates niya, yung pressure plate. Kaya nagkikiskisan. Mga kapatid, doon sa nagsabi po na ang mga linings daw ay may pagitan. Halos wala pong pagitan yan. Gapapil yan, magkadikit yan. Ang nagpapadulas dyan ay yung ATF. Kaya dapat palaging maganda ang inyong ATF. Halos walang pagitan. Hindi mo nga masabing gabok kasi nga talagang magkadikit yung bakal at yung lining. Kailangan maganda ang ATF mo para dumulas siya. Kapag kapangit na ang ATF mo, sisirain talaga yung lining. Masusunog talaga yan. At nagbabarnish pa yon. Ngayon, balik tayo dun sa valve body. Drive, neutral, open, close ang mga solenoids mo. Masisira yan. Tapos, yung mga clutch packs po na yan, nakakabit yan doon sa housing. At yung housing na yon, kung napanood nyo yung nakaraang vlog ko, doon sa Ford na nasira yung housing, dumulas yung bushing, umatras, dahil nga po, ang galaw po nung mga linings na yan ay forward, ganyan, atras abante yan. Pag ini-engage mo po, yung drive, neutral na yan, atras abante rin po, yung mga linings na yan, kasi nga itinutulak ng pressure yun, kailangan magdikit-dikit silang ganun. So, malakas makasira yung attitude po na yon na drive, neutral. Lalo na doon sa mga O-rings, yun yung pinaka-seal, yun yung pinaka-oil seal, at doon sa mga molded piston. Kaya nandun yun, para kapag nag-aatras abante, yung mga mechanical parts sa loob ng automatic transmission ay hindi tatagas yung pressure. Ngayon, pag nag-worn out yung O-rings, nag-worn out yung mga molded piston, yung mga oil seals na yan, tatagas yung pressure, hindi ka na ngayon maka-engage. Kaya minsan delayed. Minsan, hihintayin pang uminit yung ATF. Kasi once na uminit yung ATF, nag-i-expand. Once na uminit yung mga goma, nag-i-expand. Kaya niya nasisil. Pero wala na yon. Kapag kaganon, ay overhaul na. Ngayon mga kapatid, hindi lamang po sa rubber, hindi lamang sa mga solenoids, hindi lamang doon sa mga linings makakasira yung attitude mo na drive neutral. Hindi lamang yung valve body ang kaya mong sirain. Ito, yung pwede mong sirain na matindi. Napakamahal. 120,000 pesos po ang halaga nitong valve body na to. Ito po ay para sa Nissan Navara Calibre. Wala pong mabilhan ng pyesa nito sa kasa lang. 3 buwan ang hinintay namin. Kanina dumating na po ito. Bagong-bago po ito, ikakasa namin sa Monday. 120,000 pesos, ito na yung kanyang electronics, nandito na yung kanyang computer box, at kasama nga po itong valve body. Ayan po mga kapatid. Ngayon, sa mechanical lang ba makakaapekto? Yung attitude mo na drive, neutral, abrupt mong kinukuman yung electronics. Kasi, siyempre, pag nakadrive ka, okay lang yon. Kung automatic transmission, drive ka lang, dire-diretso, magpaikot-ikot ka. Sa kung saan mo gustong pumunta, pagka traffic, apakan mo lang ang preno, okay na yon. Pag gusto mo ng abante, bitawan mo lang ang preno. Pero, nagda-drive neutral ka, parang ang gagawin mo ngayon, dito sa computer box na to, sa mga semiconductors na to, pinuputol mo yung kuryente, parang nawalan ng kuryente, nag-brown out, dahil nilagay mo sa drive, nilagay mo sa neutral, pabalik-balik, nag-on and off ngayon itong system. Kasi hindi naman siya ganun naka-design eh. Diba? Nag-on and off siya. Ito, tingnan nyo. Kami sa GMA7, nung nandoon ako, nagtatrabaho ko, kapag biglang nag-brown out at kami nag-e-edit, yung ilang oras na pinaghirapan namin, kung hindi kami naka-autosave, mawawala lahat yon. Kaya nga, nung computer na ang ginagamit namin sa editing sa GMA7, yan po ay nilagyan ng UPS. Ano yung UPS? Uninterrupted Power Supply. Para yung mga ginagawa namin ay hindi makurap dahil pag biglang nawalan ng kuryente, biglang nag-brown out at hindi kami nakasave, makukurap ngayon yung mga files na nandoon sa hard drives at nandoon sa RAM. Ano yung RAM? No, yan yung random access memory. Pati yung RAM pwedeng masira.
kapag hindi mo kagad na i-save or minsan na kukurap nga siya, ayaw na tuloy gumana ng computer. Ganun din to. Pwede mo ring sirain to doon sa attitude mo na drive, neutral, drive na hindi nakasynchronize doon sa utak mismo nitong computer na yan. Kasi inuunahan mo siya. Sa halip na nandoon lang siya, nakadrive siya, at ang trabaho na lang niya, paganahin niya yung bulb body, ikaw naman inuunahan mo siyang patayin. Pinuputol mo yung kuryente niya. Pwedeng mangyari po yun. Dahil ito yung mga semiconductors, nandun na sila sa loob ng bulb body, no, bulbtronic, ngayon kapag ito ay mag-overheat dahil hindi na rin maganda ang iyong automatic transmission fluid, masisira din to. Hindi nito kakayanin yung sobrang init, kaya dapat alaga ka sa fluid. Kapag hindi na maganda ang ATF mo, mag-overheat na yan, pati ito sisirain. Kaya nga po mga kapatid, ito tulad nito. Ito ay nasa loob din ng transmission, ito yung lead frame ng mga Ford. Bakit siya mabilis masira? Di ba? Kasi nga ito'y semiconductor, naiinitan na nga sa loob siya ng transmission mo, ina-abrupt mo pa. Maya pa, drive, neutral ka. Iyan ang talaga makakasira sa kanya. Kina-cut off mo kasi yung kuryente. Huwag nyo nang ugaliin na kapag kayo ay bumabiyahe, ginagawa nyong manual ang inyong mga automatic transmission. Automatic nga yan eh. Ngayon, hindi ko sinasabing yun lang talaga ang cause. Marami pang pwedeng cause yan. Pwede talagang mahinang klase to. Sabihin na natin ganun. Ayoko namang masabihan ng Nissan na, sino ka para magsabing mahinang klase yan? Pero mga kapatid, tried and tested yun. Subukan mo mga electronics mo, patay sindihin mo yan. Masisira yan. Nahihirapan mag-isip yung computer, nahihirapan yung semiconductors, nahihirapan yung mga electronics dyan sa loob. Nandoon pa naman mismo sa loob ng bulb body na napakainit. Ginawa yan ng Japan, ginawa yan ng US, ginawa yan ng Europe, pero wala silang sinabi doon na kapag traffic ay ilagay mo sa neutral at ilagay mo sa park, pag-aabante ka na ay ilagay mo sa drive. Ito yung sabi po nung isang subscriber ko po, sabi niya, nagtatanong po siya, sabi ni Rambo H2V, tanong, itong ginagawa ko sa automatic transmission ko. Ito sabi niya, pag traffic ilalagay ko sa neutral at nakatapak ako sa brake. Tanong niya, tama po ba? Tapos pag andar ilalagay ko na sa drive, then alis sa brake, then gas. Yun na nga po yung mga pinaliwanag ko po sa inyo. Yun ang ginagawa niya. Kung mayat maya mong gagawin yan, mayat maya mong ginagastado yung lahat ng mga pyesa na nasa loob ng automatic transmission para lang huwag kang mapagod. Sabi ko nga, kung napapagod ka, huwag kang mag-drive kasi delikado talaga yan. Hindi lang yung ang sasabihin mo na kapag ka nakadrive ka, baka makatulog ka, mabitawan mo yung preno, umabante ka. Handbrake mo din para kahit paano makatulog ka, hindi ka maaksidente. Pero kung inaantok ka na, huwag ka na mag-drive, tabi mo na lang yan. Mamaya kasama mo pa yung pamilya mo, maaksidente ka talaga. Di ba? Kung hindi kayo mag-drive, huwag kayong mag-drive. Kasi yung traffic ngayon, hindi naman yan ang dahilan kung bakit mag-neutral ka kasi talagang humaba na yung traffic. Ano ba ang ginawa ng mga modern technology ngayon? Yung start and stop technology. Kapag ka traffic, iseset mo yon, automatic pag preno mo, mga ilang segundo, mamamatay yung makina. At kapag ka binitawan mo na yung brake pedal mo at umapak ka sa accelerator, mabubuhay ulit yung makina, gagana ka. Pero wala kang ginalaw sa sa transmission mo, nandun lang yun sa drive. Pero ito hindi pwede sa mga lumang modelo ng sasakyan. Karamihan yan ay gumagamit na nga ng mga ECBT. So yung starter mo hindi na katulad ng mga lumang starter at pagaganahin ngayon yung makina mo. Kasi nga para makaiwas ka din talaga na masira talaga yung transmission mo na kapag huminto ka sa traffic, namamatay talaga yung makina. Hindi ko po sinasabing bawal mag-neutral. Ang ini-explain ko po sa inyo na kapag ka naka-neutral ka, almost 50% ng pyesa sa loob ng automatic transmission, umiikot lahat yan. Ano po ang mas mabilis masira? Yung nakadrive ka, tapos namreno ka, nakahinto lahat, propeller hanggang gulong, tapos habang naghihintay ka sa traffic, 1 minuto o 2 minuto, pag aabante ka na, bibitawan mo lang yung iyong preno at aabante na yung sasakyan mo. Diba? Or, yung naka-neutral ka, aapa ka sa preno, ngayon pag-aabante ka na, bigla mong ilalagay sa drive, gagana ngayon, mag-activate, i-engage. Yung bawat engagement noon lang mga kapatid, bawat engagement noon, nakahinto kasi yung pressure plate, gaganon yun eh. Yung lining noon, gumaganon, gumagasgas yun. Pati yung torque converter mo, merong ganun. Unlike yung nakadrive ka,
naghihintay lang po yan eh. Ito oh, naghihintay lang yan. Paandarin ko, nakadrive ka, ayan, nakahinto ito, nakapreno ka. Kapag binitawan mo na yung preno mo, tignan nyo ha, o yan, umikot na siya. Ganun lang po yun. Ngayon, pag namreno ka ulit, hinto na naman siya. O, walang umiikot dito. Masahaba po ang buhay ng inyong automatic transmission. At huwag kayong maniwala sa iba na kapag ganito daw, ay magiinit ang inyong ATF, magiinit ang inyong automatic transmission. Hindi po, kasi nga ito, pinapaikot niya yung pump para mag-circulate. O, hindi po siya magiinit. Mas safe to, mas lalo nga haba ang buhay ng inyong automatic transmission kapag ganito po ang ginawa nyong attitude. Pero dahil sa napapagod ang paa nyo, nangangawit kayo, o baka nagse-cellphone pa kayo habang kayo nagdadrive, hindi nyo nga gagawin to siguro. Kasi baka nga mamaya, mabitawan mo yung preno, banti ka. Kung gusto mo talaga na palagi kang naka-neutral, siguraduhin mo lang, maganda ang fluid mo. Malinis ang fluid mo. Para kung magkaroon man ng kaskasan sa loob, ay hindi siya makakasira. At sa halip ay mapapadulas niya yung mga linings. Pero ang wag niyong ugaliin, yung mayat-maya, drive, neutral, drive, neutral, drive, neutral, drive. Hindi lamang po yung transmission ang masisira, yung mechanical. Pati yung computer box, pwede mong sirain. Makukurap ang memory niyan, makukurap ang files niyan, iyan po ay computer box, TCM yan. Kaya pag iyan ay pinatay sindi mo, talagang pwedeng magkaroon po yan ng problema. Mga kapatid, huling gamit ko na nitong aking logbook. Dito ako nagsusulat ng aking mga script. Dahil nga po sa itong balbadi na to, ay nakababad pa rin halos sa ATF dahil bago nga po yan, natapunan ng fluid yung aking logbook. Swerte yung makakabasa nitong mga logbook ko na to kasi nandito lahat yung mga ginagawa kong vlog. Nandito yung mga tutorials ko. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Ito pong mga binabanggit ko po sa inyo, maniwala man kayo o hindi kayo maniwala, wala naman po itong maidudulot na masama doon sa mga maniniwala. At doon sa hindi maniniwala, magiging challenge din naman po ito sa inyo para pag-aralan nyo itong tungkol sa automatic transmission. Napakalaking bagay po niyan kapag nalaman nyo kung paano mo talaga iingatan ang iyong automatic transmission. Sa mga ATF, hindi pwedeng maghalo yung magkaibang brand. At kung ano yung dedicated na ATF, kung ano yung talagang recommended na ATF sa inyong mga automatic transmission, yan po ang inyong gagamitin. Mga kapatid, ako po ay bumabati sa pag-iisang dibdib ng isang mekaniko namin, welder, na si Kim at ang kanyang mapapangasawang si Abby diyan po sa Bicol. Congratulations sa inyo. Uuwi na si Glenn bukas para dalin yung milyon-milyong padala ko sa inyo. Ayan, ang tabayanan mo si Glenn. Mga kapatid, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.